Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa namang episode ng Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, maiksi lang po ito dahil hindi na po muna tayo mag-greet ng mga viewers natin. Diretso na po tayo sa punto at itong ating pupuntuhan ngayon. Yung proyektong Dolomite Beach noong panahon ni Duterte, pinaiimbestigahan ngayon sa Kamara kung naging maganda nga ba ito, naging epektibo ba o hindi kaya naging palpak. Mas naging dahilan pa nga ng mga pagbaha ngayon sa Metro Manila. Yun. Yan ang resolution na final ng isang kongresista na si Terry Ridon. Yan mga kabunyog. Tama lang ito. Tama lang ito. Sa resolution na final ni Terry Ridon, House Resolution number 56, ang title ng resolution ay House Resolution urging the House Committee on Public Accounts and other appropriate committees to conduct an inquiry in aid of legislation into the necessity, cost, and environmental impact of the Manila Bay Rehabilitation Program, particularly its impact on flooding in the city of Manila, including the beach nourishment, coastal restoration, and enhancement of the Manila Baywalk area, otherwise known as the Manila Baywalk Dolomite Beach. So yan. Maalala natin na controversial na programa ito ng gobyerno ni Duterte noong 2020. 2019-2020 ito. Bahagi ito ng komprehensibong programa na i-restore ang Manila Bay. At ang naging controversial na bahagi ng nasabing restoration program ng Manila Bay ay itong Dolomite Beach. Kumbaga, naghakot nitong Dolomite galing pa ng Cebu yan. Naghakot niyan at tinambak doon sa 500 meters na stretch ng Manila Bay. Ang halagang ginastos diyan ay 389 million. Yung sa Dolomite ay 28 million. Ang kabuang halaga ng buong proyekto ay 389 million. So napakalaki, ano? Napakalaki, 389 million pesos. Kaya nga naging controversial yan. Ngayon, pero nung panahon ni Duterte, pinagmamalaki yan ng mga DDS. Pinagmamalaki nila yan na ang ganda na daw ng Manila Bay. Biglang naging white sand. Kaya lang, habang nagtambak doon ng Dolomite sand, tuwing may bagyo, natatambakan ng dumi. So kailangan na namang linisin. Ang maintenance nun, napakagastos. At saka, naharangan yung mga daanan ng tubig. Yung mga tubig galing sa mga kalye, lansangan ng Metro Manila, dapat mayroon silang natural na daanan palabas ng Manila Bay na naharangan ng nasabing proyekto. Yung mga tinambak na mga Dolomite. Kaya maraming nagsasabi ngayon na lalo na nitong nakaraang mga araw, yung grabing pagbaha ng Metro Manila, isa sa nakakontribute doon ay itong proyektong Dolomite Beach ni Duterte. Kaya, sa pamamagitan ng isang House Resolution, gustong paimbestigahan ni Congressman Terry Ridon itong Dolomite Beach na ito na programa nung panahon ni Duterte na pinagmalaki ng mga DDS. Ito nga ba? Ang ginastos nga ba dito na 389 million pesos ay anong tawag dyan? Yung ginastos ba ay sulit naman para sa pag-rehabilitate ng Manila Bay? Ito ba'y naging epektibo naman? Maganda nga ba ang proyektong ito o baka naman palpak ito? Sayang lang ng gastos at grabe ang impact sa environment, sa pagbaha. Yan ang yan ang paiimbestigahan sa nasabing House Resolution. Ang House Committee on Public Works, ang mag-iimbestiga nito. House Committee on Public Accounts pala and other appropriate committees. Yun. So, iimbestigahan ito. Maganda rin yan.
Kasi nung panahon ni Duterte, 2019-2020, kahit grabe ang reaksyon ng mga tao dyan sa proyekto na yan, talagang tinuloy pa rin. Proyekto ito ng DENR, Department of Environment and Natural Resources. At pinagmamalaki ng DENR ang proyektong ito kay Duterte. Si Duterte naman, pinagmamalaki ito kasi gumanda daw ang Manila Bay. Pati mga DDS, nagbablog pa doon yung mga vloggers ng DDS. Pinagmamalaki nila yung proyekto na yan. Pero mas marami ngayon ang nagsasabing hindi. Palpak yan. Sayang lang ng ginastos. Yung buong proyekto, 389 million pesos na ang hirap i-maintain kasi syempre marumi ang paligid ng Manila Bay. Kapag tinambak, kapag nagkakaroon ng pagbaha o high tide o kaya pag may mga masamang panahon, natatambak ang dumi doon sa Dolomite Beach na yun. Kahit paputi yung sand na yun, artificial naman yun eh. So nangyayari natatambakan. So maglilinis na naman. Napakagastos ng maintenance. At yun na nga, ang isa nga sa sinasabing matinding epekto, yung nagiging pagbaha ngayon sa Manila area, sa mga area ng Kamaynilaan, sinisisi o maaaring nag-contribute itong Dolomite Beach na ito, itong proyektong ito. Kaya tama lang na paimbestigahan na ito. Papaimbestigahan na sa Kamara at aalamin yung cost ba dito, yung ginastos ba dito ay sulit naman o baka sayang lang ng mga ginastos. Ano bang naging impact nito sa environment, sa pagbaha, sa pagpapaganda ng Manila Bay? Effective nga ba ito? Yan po ang iimbestigahan ng mga kinauukulang komite ng Kamara. Pinasa na po ang resolution na yan at pagbalik ng regular na mga session ng Kamara ay magsasagawa ng nasabing magandang subaybayan natin yan. I-cover natin yan dito sa ating channel, mga kabunyog, mga kababayan. So mga kabunyog, ito po si Atty. Enzo Recto at ito po ang ating Punto Diretso. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.